So yun mga agaray, meron naman tayo guys na gagawin dito guys. Itong kanyang exit guys papunta sa rooftop. Kung mapapansin nyo guys, ito yung kanyang takip. So yun ay pag umuulan ay pumapasok dun sa ilalim ng hagdanan. So yun guys, ang suggestion natin sa may-ari ay lagyan ng hollow block at bubungan natin to. Gamit tayo ng mga siguro mga D8 na yero na color roof, long span. Ilalagyan na dito sa ibabaw niya at asintadahan natin, palitadahan natin at i-waterproofing natin guys. Yung harapan lalagyan natin ng pintuan na gate para hindi siya mabulok kung umuulan kasi pag kahoy ilalagay natin ay mabubulok. So maglalagay din tayo dito ng bintana guys sa tagiliran para pag akit niya ay medyo maliwanag naman yung hagdan kahit na walang ilaw. So yun guys, yun muna yung ating gagawin dito. Maya maya igigibain natin tong takip na to at mag-hollow block tayo. Bumili muna tayo guys ng 100 pieces na hollow block, tatlong 10 mm na bakal at tatlong semento. Yun muna guys ang gagamitin natin dito. Baka sumobra naman eh, kaya yun muna ang gagamitin natin guys. Pero D4 lang guys ang gagamitin natin na hollow block. So yun guys, nandito naman tayo guys sa Pasig. Yan, alam niyo naman guys kung saan tayong lugar nakakarating. Pag tumatawag guys yung mga followers natin ay pinupunta natin guys. So ito ay mag-i-start na naman tayo guys. So yun mga kagarahe, magsisimula na kami mag-hollow block. Binabara muna namin yung hollow namin para maya maya guys ay mag-hollow block namin. So ito kakain muna kami, magkatanghali na guys. So ito yung ating gagawin guys na hagdanan. Ay nung bumagyo guys na isang linggo ay dumaan din sa hagdanan yung tubig. So yun ang suggest natin sa may-ari ay lagyan ng hollow block at bubungan natin ito guys at lagyan ng pintuan dito para talagang sure guys na walang tutulo sa baba.
Ah, 80 pesos pa. 1,000. 1,080. Yun guys, bumili tayo ng pang waterproofing. Kung mapapansin nyo guys, ibang brand na naman to guys. Ayan. Susubukan natin to guys. Hindi na rin ito inahaluan ng semento. May kasama na rin sa loob na parang semento. Ito na guys. Wala na tayong sa flexible kasi guys ay kailangan tatansyahin pa natin kung ilang kilo. So ito naka-ready na guys. Ito guys ang babayaran natin. Yun guys, ay mag-waterproofing na tayo guys ng ginawa natin dito na exit sa rooftop. Yun mga kagaray, ito yung ating binili na pang waterproofing. Gumamit na naman tayo guys ng ibang pang waterproofing. Ito bili natin na ay 1,082 guys. Ito yung pinaka liquid nya. 3 piraso guys. At may kasama na siyang semento na 2 kilos ang isang supot. 3 piraso to mga agarahe. Ayan, bali 6 na kilo itong semento niya. Ito ay halo natin dito guys. Yan ang pang waterproofing natin dito sa labas. At meron din tayo guys na waterproofing sa loob. So ito na rin gagamitin natin bago natin i-skim coat at pipinturahan. Kasi guys ay nagkakaroon ng moisture yung kanyang dingding. Hindi na natin pwedeng ma-waterproofing yung labas kasi may kapitbahay. Magkadikit sila guys. Kaya sa loob na lang tayo mag-waterproofing. Ito guys, hahaluin muna natin. Sa ilalim? Oo. Ito na. So yun guys, malapit na natin guys matapos guys. Konting retouch na lang sa bubong at doon guys sa kwarto sa baba. Yun guys, ito yung exit ng rooftop.
So pumapasok kasi guys yung tubig. Yung dati kasi kung mapapansin nyo guys, yung una kong video ay talagang yero lang sa baba ang nakalagay, ay pumapasok ang tubig. So ito, ang suggest natin sa may-ari guys ay lagyan natin ng exit door ng rooftop. Winaterproofing din natin guys yung kanyang pader. And guys, naglagay tayo ng hollow block guys ng D4 at pinaltadahan natin. Winaterproofing natin guys. Pati din guys dun sa kabila na kapitbahay nila ay medyo nadumihan natin guys yung kanyang bubong. So pinipinturahan din natin guys. Kailangan pag tayo ay nakisuyo sa kabilang bubong ay linisin din natin guys. Ibalik natin sa dating ganda guys yung kapitbahay. Yun guys, mapapansin nyo ay naglagay tayo ng awning na salamin guys. Ito ang magiging singawan niya sa baba at saka yung liwanag pag-akyat guys. Yan, meron siyang awning guys na bintana. 60 ang haba niya guys, 29 naman ang taas niya ng salamin guys na nilagay natin. Yun guys, maya maya lang magki-clearing na tayo, maglilinis na tayo dito guys. So malapit na guys na tayo matapos guys. So ito, back to work na naman tayo para matapos na natin guys yung pinipintura natin sa kapitbahay na bubong. So yun guys, napinturahan na rin natin yung kapitbahay niya. Ay balik na natin guys yung dating kulay ng kanyang bubong kasi ay narumihan natin guys. Kailangan guys, pag tayo nakisuyo sa kapitbahay natin na gagawa tayo sa atin at may nalaglagay na debris yung kanilang bubong, ay kailangan guys ibabalik natin sa dating ayos kung ano yung nangyari sa kanyang bubong. So yun guys, papakita ko sa inyo yung bubong nila. Yun guys, yun yung mga pinakita ko sa inyo dito sa labas na ating ginawa. So ito naman guys, maya maya ay mag-clearing tayo. Tanggalin natin to guys, ng mga trapal na to bago tayo umuwi guys. So ito ay pupunta muna natin guys yung kasama natin sa baba kasi meron din siya guys na wina-waterproofing sa baba. So hindi natin guys pwede tayo mag-waterproofing sa labas kasi may mga bahay na kadikit-dikit na guys. So ang ginawa natin ay sa loob tayo guys nag-waterproofing. Pagkatapos ng mag-waterproofing guys ay nilagyan natin siya ng skim coat at pipinturahan natin uli. So ito guys, papakita ko sa inyo. Okay yan pre. Tapos diyan lang naman ipisan mamaya. So yun guys, tapos na natin guys yung ating ginagawa guys na exit door ng rooftop guys. So ito ay na waterproofing na rin natin guys yung mga wall nya. At yung sa kabilang side guys ay naglagay na rin tayo ng roof guard paint dun sa bubong sa kabilang kapitbahay nya guys. So ito guys, okay na po ito. Tapos na guys, pati yung bintana nya naglagay rin tayo guys ng awning. So ito ay tapos na guys.